So, this is the first Sunday of the month. And every month, nagkakaroon tayo po ng mga bagong tema. So, we decided long time back na gawin nating series ay yung ating mga topic para after 1 month, siguradong baon na baon sa utak at puso natin kung ano yung tinuro. Without a doubt, sigurado may maaalala tayo. And then sa mga Bible study na inductive na, dinidiscuss pa yon sa Bible study nila. So, we assume na intinding-intindi natin yung ating mga pinag-aaralan. So today, this month, ito po yung ating magiging tema. Ilang ulit ko na rin pong tinuro ito, siguro mga twice or thrice ngayon, pero this is upgraded. Ayan, nakalagay upgraded. So, seasons of life, upgraded. Okay? Para dun sa mga hindi pa narinig ito, it will help you a lot. Para dun sa nakarinig na, it will help you more. Okay? So, simulan po natin. Sabi na Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 and 2. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Sa lahat ng bagay, may panapanahon, may oras ng kaganapan dito sa daigdig. Lahat ng bagay may panahon, lahat ng bagay may oras. A time to be born, verse 2, and a time to die. May oras ng pagsilang mo at may oras ng kamatayan mo. Maraming tao, hindi nga nila alam kung bakit sila nag-exist sa mundong ito. Maraming question sa utak nila at dahil hindi masagot, nawawala ng saysay at kwenta bakit sila nabubuhay. So every day, struggle bumangon, struggle gumising, dahil walang dahilan bakit sila babangon. Ni kape, wala. Diba? Bakit ka bumabangon? Dahil sa kape. At least meron kang rason. Pero itong mga taong ito, walang rason bakit bumabangon. Because if you don't know your purpose in life, walang saysay, walang meaning, kumbaga walang excitement. So ang sabi dito, ito ang buhay natin. Ipinanganak, mamamatay. Pero between birth and death, may tinatawag tayong life's journey. Okay? Birth and death. Pagsilang at kamatayan. O sabihin na lang natin creation to cremation. So ang sabi dito, there's a journey called life, and every stages of life is a season that once it's over, you cannot regain it anymore. Ang pera pwedeng kitain, ang oras hindi. Lagi ko sinasabi yan. Kaya ako pag pinapili, anong gagastusin mo, oras o pera? Pera. Mas magastos ako sa pera dahil ang hirap kitain ng oras, madaling kitain ng pera. Hindi ko tinitipid ang pera, pero tinitipid ko ang oras. Alam nyo ba, sa pag-asenso sa buhay, sa pag-abot ng maraming pangarap, ang pinakamahalaga mong puhunan ay oras, hindi pera. Sabi mo sa katabi mo, oras, hindi pera. Mas mahalaga ang oras. Kunyari, may kliyente ka, billion-billion o million-million na kliyente, na-late ka. Na-late ka dahil nagtipid kang mag-taxi. Nag-commute ka ng 3 ulit na pwede ka naman magbayad ng taxi. So ngayon, na-miss mo yung opportunity ng million na kontrata dahil nagtipid ka sa pera. Nagsayang ka ng oras. Mas mahalaga po, lalo sa akin, mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Tandaan mo, ang oras hindi mo pwedeng kitain. Ang oras hindi mo pwedeng bilhin. Ako bili ng relo tuwing pupunta sa Japan, mura kasi doon eh. Pero kahit anong bili ko ng relo, yung oras ko, yun pa rin, di pa rin nadadagdagan. Kung pwede lang mamili ng oras, mamimili po ako ng oras dahil ang oras ko ay kulang na kulang. Okay? So kung kaya ko mamili ng oras, ibig sabihin, mas sobra pera ko kaysa oras ko. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, kumusta oras mo at pera mo? Alin lang mas marami, oras o pera? Sabi niya, mas marami oras ko eh. Pero alin ang madaling hanapin? Oras o pera?
Oras talaga hindi mo mahanap. Okay? So, be wise sa lahat ng nandirito. Kung papipiliin kayo sa dalawa, pera o oras, piliin nyo ang oras. Pag may oras ka, may pera ka. Pero pag may pera ka, wala ka pa ring oras. Di nakakabili ng oras ang pera. Okay? Nakakaintindihan po ba tayo? Hindi nakakabili ng oras ang pera. Pero pag may oras ka, pwede kang dumami ang pera. Dahil ang oras ay puhunan sa pag-asenso. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin yan. Puhunan yan. Kaya nga, kami na bumabiyahe sa iba't ibang panig ng daigdig. Pag nasa Japan kami, nakaapat na balik na kasi kami doon, alam na namin yung kultura. Wala kang makitang tambay. Wala kang makitang tambay na iba't ibang lugar na tinirahan namin sa Tokyo, kahit sa Osaka, o kahit sa Hokkaido. Walang tambay pagdating ng umaga, parang ghost town yung, lalo sa Tokyo Tokyo kasi Shibuya, ang daming tao. Yung mga outskirt dito, walang tao. Kala mo ghost town. Sabi ko sa Pilipinas, walang ganyan. Lahat ng kanto may tambay. Kung hindi nagtotong-its, nagbibingo, nagiinuman, at kung ano-anong pinag-uusapan, yung marites na news nandun sa kumpukan. Sabi ko, daming oras na sinayang ng aming bansa, ng aming mga kababayan, kaya pala ang mga Hapon, maunlad ang bansa nila. Kasi walang sinayang na oras. At ganoon din sa Korea, hindi na sila nagkakalayo. Kunyari, sinabi, ang trend darating ng 10:05. 10:05, nandun yung trend. Kaya pag wala ka sa 10:05, mag-antay ka na sa susunod. Walang sayang na oras. Kaya doon pa lang makikita mo, pag yung mga tao hindi nagsasayang ng oras, umuunlad. Sabi mo sa katabi mo, umuunlad. Hindi nagsasayang ng oras. Kitang-kita Kitang-kita sa bansa nila Walang sayang na oras, kada minuto importante, maunlad ang bansa nila. Ganon din sa tao. Pag ang tao hindi nagsasayang ng oras sa kung ano-ano, kung naglilibang, hindi naman tayo Bisaya dito, no? Kung naglilibang ka, nagbibidyoke ka, o nanonood ka ng TV o Netflix, alam mo yung limit? Hindi ka nagsasayang ng oras, aasenso ka. Pero kung hindi mo alam yung limitasyon, yung mga hindi gumagamit ng orasan, yung pag nagkwentuhan kung kailan mapagod yung panga, uwi na tayo. Ako pati pagkwentuhan, inoorasan ko. Tama na, nakakadalawang oras na tayo, uwi na tayo. Yung iba hanggat hindi pagod yung panga, tuloy, umaga na, kwento tayo. Wala namang ganun dito. Wala. Yung ganadong-ganado magkwento, umaga na, kasi hindi pa yung panga Hindi pa ngawit. Hello? Sarap magkwentuhan di ba? Kaya lang, may trabaho ka pa bukas. May kliyente ka bukas. May kakausapin ka bukas. Paano na? Kung puyat ka. Di ba? Nasayang oras mo. Hindi masama manood ng TV, magkaraoke, makipagkwentuhan, kailangan lahat yan. Kaya lang, alam mo ba yung limit ng ginagawa mo? Alam mo ba? Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba? Discipline, limitado, alam mo ba? So, ito yung journey ng buhay natin na tinatawag na life. Sa bawat stages ng buhay, kailangan sakto. Dahil pag hindi mo nagawa ito, wala na, hindi na to may babalik. Next week, may kakantahin tayong isang awit patungkol dito. Pag tinuloy mo Ecclesiastes chapter 3, laktaw tayo sa verse 11, sabi dito, may kantang, He make all things beautiful in His time. Sabi dito, He has made everything beautiful in its time. Ang Diyos, ginagawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Pero maganda yung translation sa Tagalog. Sa Tagalog, ang sabi ganito, maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan.
Pag nasa timing ang isang bagay, maganda. Sasakyan lang, may timing eh. May timing belt at kung ano-ano. Music, subukan mo, iba timing ng gitara, iba timing ng keyboard, iba timing ng drums. Ano kaya mangyari sa atin na nakikinig? Ano game? Pag wala sa timing, asan ka? Ano mangyari? Ang pangit ng tugtugan na wala sa timing, ang sasakyan na wala sa timing, ang makina na wala sa timing, ang pangit, nakakasira yan. Pag wala sa timing, nakakasira sa makina. Sa tugtugan, nakakasira ng pandinig pag wala sa timing. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay mo pag wala sa timing, pangit. Pangit. Lakasan mo yung pangit. Ang pangit ng buhay na wala sa timing. Imagine mo, nag-graduate ka ng college, 65. Di ba? Nakapromote yan sa TV. Oy, si Lola nakagraduate. Tuwang-tuwa sila. Anong gagawin mo ngayon pagkatapos mo graduate, Lola? Wala. At least may diploma si Lola. Eh dapat nag-graduate ka, Lola, nung ikaw ay 22 o 25 man lang. Eh sabi doon sa kwento, hindi ko na babanggitin yung lolang yon, no? Eh maaga daw siyang nag-asawa. Nice. Wala sa timing. Ang buhay na wala sa timing, pangit. Sabi mo ulit sa katabi mo, ang buhay na wala sa timing, pangit. Laksa mo, pangit. Kailangan na sa timing ang buhay. Oras ng aral, aral. Oras ng jowa, jowa. Oras ng trabaho, trabaho. Pag wala sa timing, sige, isa pa. Tingnan sa katabi. Pag wala sa timing, walang away to ha. Pangit. Maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Pag hindi kapanahunan, pangit. So para hindi maging pangit, kailangan nating pagplanuhan ang bawat season ng ating buhay. Okay? We need to intentionally, pag sinabing intentionally, walang tsamba rito ha. Walang bahala na, kesera-sera, what will be, will be. Kung ano mangyari, yun na. Hindi ganun. Ang Diyos ay Diyos ng pagpaplano. Kaya dapat tayong mga anak niya, ganun din. No? So ang sabi dito, we need to intentionally plan what we need to accomplish in every stages or seasons of our lives. Yung mga nagtatrabaho sa construction, may ano yan may season. O season ng digging muna tayo. Hanapin natin yung rock bottom. Lalo na kung mataas yung itatayo mo. Yun yung season. Kaya yung season na yun, matagal yun. May kita mo, ang tagal na naggagawa dyan, wala namang nangyayari. Kasi pababa. Okay? And then pag natapos yung season na yon, buhos naman tayo ng mga foundation. Wala pa rin nangyayari halos. Pero the moment na mabuhos yun, dire-diretso na yun pataas. Sa bawat season, intentionally, nakaplano yun. May blueprint yun. Tama ba mga engineers? Mga architect? Naka-blueprint yan. Sinusunod yun. Kung ang mga building naka-blueprint, bakit ang buhay mo walang blueprint? Tanungin mo yung katabi mo, may blueprint ba buhay mo? Kailan ka mag-aaral? Kailan ka gagraduate? Kailan ka magjojowa? Ay, kasali ba yun? Kasali ba yung pagjojowa? Hindi. Ay, hindi. Okay. Gastos yan no? So, nakaplano Kung nakaplano ang pagtatayo ng building, dapat ang buhay pinaplano din. Okay, tapikin mo yung katabi mo, dapat ang buhay pinaplano din. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, nakasulat yan, nakaplano yan. Hindi, nasa utak ko na. Pag sinabing nasa utak mo na, ibig sabihin walang laman utak niyan. Wala. Kung ano yung laman ng utak mo, kung meron, ilagay mo sa papel. Pag wala kang masulat sa papel, walang laman yung utak niyan. Ang tunay na pangarap at plano, sinusulat yan. Hindi ka pwedeng lumapit sa isang engineer at architect at sasabihin, ano yung tsura ng building? Ano yung tsura ng bahay? Nasa utak ko na. Paano gagawin yan? Nasa utak ko na. Ewan ko lang kung may kontrata kang makuha.
Sabihin na nagpapagawa sa'yo, asan yung bayad? Nasa utak ko na. Walang ganun. Nakasulat yan. Pinopropose mo yan. Ito yung plano. Ito yung design. Ito yung mga measurement. Lahat yan. Kung ang building may plano, ang buhay dapat may plano din. Dapat nakikita mo tangible, visible. Dahil doon mo makikita kung may nangyayari ba talaga sa buhay mo o wala. Pag walang nakasulat, sa utak ko lang. Ibig sabihin, wala. Wala. Mula nung natutunan ko to, every year, nagkakaroon ako ng yearly plan and goals, personal, family, church. Pati yung mga travel namin, nakasulat yan. 4 times a year. O, 2 local, 2 international. So nakalagay yan dyan, nakalagay yan. Tapos tinatansya ko magkano budget, magkano ang ano namin, ganito, ganyan. So ano yung gagawin namin? Lahat siya nakasulat. At tinitingnan ko from time to time. Hindi pwedeng tsambahan. Nag-try kami, tsambahan. Ayun, disgrasya kami. Yung kunyari, biglaan. Nako. Yung mga biglaan na ganyan kasi mura. Disaster yan. Pero pag nakaplano, maganda po ang nangyayari. So we need to accomplish in every stages or seasons of our lives. Don't rely on chances. Bahala na kung anong mangyari, bahala na si Lord. Yung word na bahala na si Lord, ibig sabihin, wala kang plano sa buhay mo. Pag sinabi mong bahala na si Lord, wala kang plano. Kailangan may plano ka. Piliin mo yung may plano kaysa yung bahala na lang. Proverbs 21:5. Importance of life's planning. Sabi ng Proverbs 21:5, the plans of the diligent leads surely to prosperity. Ang plano ng mga taong pursigido at seryoso sa buhay, umaasenso. Umaasenso ang taong may plano. So therefore, kung ang mga taong may planong totoo ay umaasenso, ay yung walang plano, aasenso hindi. Of course, the opposite will happen to you. Kaya nga, from time to time sa mga leaders dito, tinatanong namin sila every January, ano plano mo? Anong plano mo sa buhay mo? Anong plano mo sa pamilya mo? Anong plano mo sa ministry na involved ka? Sa Bible study mo? Anong plano? Dahil kung wala kang plano, wala kang pupuntahan. Because when you plan, ibig sabihin may goal ka. At pag may goal ka, pinaplano mo paano marating yung goal. Ibig sabihin, meron kang pangarap. Pero pag wala kang plano, sira-sira, what will be, suntok sa hangin yun. Wala kang target, wala kang goal. People never plan to fail, sabi ni John Maxwell, but they failed because they failed to plan. Ang mga tao hindi nagpaplanong mabigo sa buhay. Mabigo sa business, mabigo sa larangan ng pag-ibig, mabigo sa larangan ng kung ano-ano. Wala silang planong mabigo. Pero bigo sila. Bakit sila bigo? Kasi wala silang plano. Wala silang plano para magtagumpay. Ang taong walang plano, bigo na agad. So, people never plan to fail. Walang ganong tao, nagpaplanong mabigo. Pero bigo pa rin because they failed to plan. Pag wala kang plano, bigo ka na. Sabi mo sa katabi mo, anong plano mo sa buhay? Anong plano mo sa pamilya mo? Anong plano mo sa negosyo? Kung meron man, anong plano mo? Sa pag-aaral mo kung estudyante ka, ano plano mo? Hindi pwedeng walang plano. Ang buhay na pinagpaplanuhan may patutunguhan. Pag walang plano, walang mararating. Kaya kahit anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon, you need to plan. Let's begin with this. Hinati ko yung seasons of our lives sa anim na season. Season 1 is childhood stage. Akin lang to ha. Kung may makita kayo sa Facebook o saan man na hindi ganito, huwag nyo na lang pakialaman to. Okay? This is mine. This is mine. Kasi sa iba siguro, iba. This is mine. Sa akin, na ginawa ang season of childhood 1 to 11 years old. Ang season ng pagiging youth 12 to 21 years old. Okay?
Pero sa UN, according to the UN, ang youth daw ay 15 to 24. So, meron silang kaibahan. Basta akin, 21, 12 to 21. Then, 3, season ng young adult, 22 to 30 years old. Season ng adult, 31 to 50. Ito yung middle age na natin. Then, late adult, season 5, 51 to 60. And last season ng ating buhay, number 6, senior going up. Wala pang last season dito, di ba? Wala pa. Wala pa. Kasi pag pumatak na tayo ng 50, pababa na uli, nagiging 49, 48, 47. Balik bata pala, no? Okay, so, itong mga stages of life na to, itong seasons of life 1 to 6, kailangan may plano tayo rito. Kagaya ng childhood, ang nagpaplano sa childhood season ay magulang. Okay? Ano ang pagpaplanuhan natin? Ito. What we need to plan diligently in every season of our lives. Number 1, relationship. Sa season 1, anong relationship ang dapat mong i-build? Season 2, Season 3, Season 4, 5, 6. Anong klaseng relationship meron ka dapat? And then, patungkol sa oras. Gaano karaming oras meron ang Season 1 at gaano karaming oras meron ang Season 6? Energy. Gaano karaming energy ang Season 3 at ang Season 6? Magkaiba yan. Then, money. Marami bang pera ang mga taga-Season 1? Wala. Ang Season 6 dapat. Serving God, how much opportunities we have. So every season, meron kang dapat planuhin sa relationship, sa time, sa energy, sa money, at sa paglilingkod mo sa Diyos. Unahin natin to. Relationship that they need to develop. During season 1, 1 to 11 years old, ito ang relationship na dapat dinidevelop ng mga bata. Number 1, yung relationship kay God. Kaya nga yung Sunday school natin, yung kids church natin, maliliit pa sila, dinidevelop natin na si God ang una sa lahat. Ano mang edad natin, ang Diyos ang sentro. So, dinidevelop natin na ang mga bata, unahin ang Diyos sa buhay nila, magkaroon ng tamang relationship kahit ganong edad. And then, anong pangalawa na dapat i-develop? Pamilya. Ang mga bata ay dapat merong pamilya. May tatay, may nanay. At kung may mga kapatid, may siblings. Kaya nga dito pumapasok yung akala lang natin na pag na-provide natin yung pangangailangan ng mga anak natin kahit wala tayo dyan. Sorry sa mga nag-abroad. Sorry sa mga hindi nag-abroad pero laging wala sa bahay. Ang paglaki ng mga bata, may tinatawag na kakulangan. Kunyari, yung father image. Alam na ng mga psychiatrists at psychologists ngayon kahit hindi Christian na pag yung bata lumaki ng walang father image, may problema pagdating ng teenager stage, pagdating ng 12. Okay? Kahit na-provide mo yung pera, na-provide mo yung pangangailangan, tuition fee, eskwela, pero may kulang sa emotional nung taong yon, nung batang yon. Kaya paglaki dito, diretsahan ko nang sasabihin, pag ang lalaki ay lumaki na walang father image, absentee father na sa abroad, o nandiyan dyan pero hindi na ipakita yung pagiging tatay. Itong lalaking ito, sa nanay dumidikit at humahanap ng father image, paglaki nito kadalasan bading. Yun talaga. Ito namang babae na bata, lumaki, walang father image, pagdating ng teenager niyan, magbo-boyfriend ng maaga kasi naghahanap ng pagmamahal ng isang lalaki o nag-aasawa ng mabilis. May problema po. Kaya itong seasons of life na to, kung magagampanan lang natin ng tama, sana, bawas ang problema ng lipunan natin. Bawas ang problema ng mundo natin. Kaya lang, hindi natin to alam. Maraming hindi natin alam. Kahit kami. Nalalaman lang natin to unti-unti sa mga panahon na to dahil maraming katuruan na. Kaya, kailangan ng 1 to 11 years old ng magulang. Kailangan nila ng
tatay, nanay na nakikita. Hindi lang video call. Hindi lang video call. Kaya nga iba, buti pa silang yayaman nila, dami nilang pera. Wait lang, pagpatak ng 12 years old, doon lilitaw yung mga problema. 12 up. Pag nag-teenager na yung mga anak, doon naglilitawan to. Kaya nga, doon sa mga nagsisimula palang magpamilya, it's good for you na alam nyo to. Na mabalance nyo yung buhay nyo na kahit nagtatrabaho kayo, kumikita kayo ng pera, pero yung pangangailangan ng mga anak nyo, napoprovide nyo pa rin. Emotional needs. Hindi lang financial. Kailangan ng emotional. Kailangan ng time. The spelling of love is T-I-M-E. Kailangan may oras ka sa anak mo. Hindi lang, si Yaya, may pera naman. Hindi. Walang problema. Pag 1 to 11, lilitaw yung problema pag 12 up. So, they need parents, they need siblings, they need to play. Ganyang edad, hayaan yung maglaro. Okay? Kaya minsan, mapapanood natin sa TV, mga 5 years old, nagtitinda ng asin, tumutulong sa magulang, hangang-hanga tayo sa mga ganun kasi sipag na mga bata. That is human trafficking. That is parusa sa mga bata na hindi nila na-enjoy yung pagiging bata. Hindi nakakatuwa yun. Okay? Pagpatak niya ngayon ng 30 at saka yan maglalaro. Hindi nakapaglaro nung maliit eh. Nag-asawa, tsaka naglaro. Apoy pa nila laruan. Hello? Hindi naglaro eh. Trabaho agad eh. Trabaho agad. Kaya bilib na bilib tayo, hangang-hanga tayo, na mababata pa, trabaho na, bilib tayo, 65 nakagraduate. That's not normal. Lahat ng nasa tama, maganda. Hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Kontrabida naman ni Pastor. Hindi naman ako kontrabida. At least nakagraduate, kaya lang, bakit naman kailangan 65? Baka naman pwedeng 55? Pwede namang agahan eh. So playmates, they need playmates. Hayaan nyo maglaro yung ganitong edad. Huwag nyo patrabahuin. Huwag nyo sasabihin, nung ganyang edad ako, ang dami ko ng... Pwede ba? Kaya nga ganyan ka eh. Kaya nga ganyan ka eh. Hayaan nyo maglaro yung ganitong edad. Schoolmates and friends, ito yung relationship na dinidevelop. Bakit God? Proverbs 22:6 sabi dito, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Kung bata pa lang, pinapatin nyo na ng kids church, tinuturuan nyo sa bahay, kahit lumaki pa yan, may babalikan yan na Diyos, pumapariwara, mapalayo, merong natanim. Yung prodigal son, bakit umuwi? Bakit bumalik sa tatay niya? Nung nagkagulo-gulo buhay niya, kasi may natanim sa puso niya at utak niya na mabait yung tatay ko. Kahit ano pang mangyari, babalik ako doon. Nakakahiyaman. Merong natanim eh. Ako naka-attend ako ng Sunday school, 7 years old, doon sa Blue Ridge Baptist Church. Pinupuntahan kami doon ng mga leader, kasama yung ate ko, dadalahin kami doon. Ang nakita ko lang, ang demonyo pala ay may sungay, may tinidor na dala. Tapos si Lord, ganito, mabait. So yun lang na natanim sa utak ko. Then, lumaki ako, loko-loko, naging addict. Pero yung tinanim sa akin doon, hindi nawala. Bumalik. So, train up the child in the way that they should go. Kaya yung mga bata rito, we encourage you, pa-attend nyo sa kids church. Binabaon natin yung foundation ngayon pa lang. And then sabi dito, Ecclesiastes 12:1, remember also your Creator in the days of your youth. Kailan mo aalalahanin ang iyong manlilika? Pag may Alzheimer ka na? Anong pangalan mo? Nakikipagdebate. Ano nga? Alam mo, kakalimutin na ako. Ano ba nakalimutan mo? Ano nakalimutan ko? Kailan? Habang kaya pa ng utak mo, habang bata ka pa, kilalanin mo na ang Diyos. Hindi yung kailan nakakalimot ka na kung nasan yung salamin mo, suot mo. Train up the child, remember your Creator in the days of your youth. Kaya mga youth, mapalad kayo kung nandito kayo. Palakpakan niyo yung sarili niyo.
Dahil pag tumanda na kayo, baka makalimutan nyo na ang Diyos at hindi nyo na maalala. Kailan? Habang bata pa, child. Then, youth. Pag bata pa, child, then youth, kilala na si Lord. Pagtanda niyan, wala na tayong problema dyan. Mahihirapan ng lumayo sa Diyos yung taong yan. Kaya, child, youth. Yan, train up the child. Remember your Creator in the days of your youth. Before the evil days come and the years draw near of which you will say, I have no pleasure in them. Pag nagkaedad na, ganitong edad na, medyo mahirap na. Kaya yung nagsabing, dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay, sarado, kandado, ay nako. Kawawa talaga. Naliligtas lang yun pag naghihingalo na sa deathbed, tanggapin mo si Jesus, parang awa mo na. Yun na lang pag-aasa nun. Pero kung bata pa, tinuruan na natin, youth pa lang, dinala na natin kay Lord, wala tayong issue dito. Kaya tayo may youth ministry, may SYP. Kaya tayo may kids church. Naintindihan po ba natin? Kaya meron. Because of this. So, 1 to 11, then 12 to 21, ito na sinasabi ko, dito lumilitaw yung problema ng pagkakamali sa 1 to 11. Pag may pagkakamali tayo sa 1 to 11, 12 to 21, lilitaw yan. Ano ang relationship during this time? Ganun pa rin. God pa rin. Lagi yan. Family. Tinuturoan natin at this age na ang magulang ang importante sa lahat at yung mga kapatid mo, siblings mo. Dapat natututunan ng magkakapatid, magmahalan, magpatawaran. Kasi may away naman talaga yan. Hindi yan maiwasan. And then, pagdating ng oras na to, ng 12 years old, meron ng Bible study yan dapat. May Bible study ng inaatinan. Kung mapapansin nyo, may care group na nakasulat dito. Ine-explain ko to sa mga leaders, ano yung care group. Care group is beyond Bible studies. Ito yung mga na-Bible studyhan mo, pero hindi lang kayo nagsasama-sama dahil sa Bible study. Nagsasama-sama kayo because you care and love one another. Na pag merong problema, may mga sitwasyong mahirap, nandyan yung isa't isa. Nagtutulungan, nag-aalalayan. So ito yung care group. So during 12 years old, dapat ang isang tao meron ng Bible study na balang araw maging care group, sila yung close friend at playmates. Okay? Ito yung close friend mo. And then, schoolmates. Dahil nag-aaral naman to sa high school, meron siyang tinatawag na casual friends. Bakit casual friends? At bakit close friend ang Bible study o care group? Bilang Kristiyano, ang close friend mo dapat ay Christian din. At ang casual friend mo, yung hindi Christian. Bakit casual? Dadalahin mo kay Lord tong mga casual friend. Hindi ka pwedeng lumayo sa kanila. Kailangan may connection ka pa rin dahil di mo yan madadala kay Lord kung putol ang connection mo. Sishiran mo yan eh. Pero, hindi yan ang lagi mong kasama. Ang lagi mong kasama dapat, mga Kristiyano din. Because birds of the same feather are the same birds. Tama? Birds of the same feather flock together. Ang kalapati, sama-sama kalapati, puti. Ang mga uwak, sama-sama mga uwak. Kung sino lagi mong kasama, magiging ganun ka rin. Kaya hindi pwedeng kasama mo lagi ay mga unbelievers. Casual lang sila. Ang lagi mo kasama, believers. Sabi mo sa katabi mo, believers. Kaya pag naboboard ka, sa kasama mo ay mga believer, ay baka hindi ka kalapati, baka uwak ka. Boring eh. Corny. Eh baka uwak ka. Hindi ka kalapati. Naboboard ka eh. Iba yung galaw mo, iba yung lipad mo. Pag Christian ka, mas marami kang oras sa kapwa Kristiyano mo. Okay? Kaya laging casual friends ang unbelievers. So, number 3, season number 3. Edad 22 hanggang 30, young adult. Ano ang relationship na dinidevelop during this time? Si God hindi nawawala. Family pa rin, parents and sibling pa rin, Bible study pa rin, ang close friend, pero dito may jowa na. Pero hindi naman lahat, may exception to the rules lagi rito.
Kasi iba ayaw talaga ng jowa eh. No? Sino ba dito ayaw ng jowa? Ayaw magtaas ng kamay. Yung iba ayaw eh. Ayaw talaga. So, pero sa iba, commonly, may bago ka ng relationship na dinidevelop. May boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Kung ikaw ay lalaki, may girlfriend ka. Huwag natin baliktarin ha. Okay, kung ikaw naman ay babae, may boyfriend ka. So ngayon, yung workmates mo, nagtatrabaho ka na ngayon, hindi ka na nag-aaral. Sa 21, nag-aaral ka pa. Dito dapat nagtatrabaho ka na. Ang casual friends mo, yung mga workmates mo, sila yung shashiran mo. Sila yung Bible studyhan mo. Okay? Kasi may Bible study ka na, ang kasama mo doon sa Bible study, close friend. Pero dito sa workmates mo, prospect mo sila para sharean ng John 8:47. Hindi sila close, casual. And then, at the age of 31, adult, season 4, 31 to 50, yung relationship na dinidevelop mo, iba na. Si God pa rin, family pa rin, pero hindi na tatay, nanay, wife and husband na and children. Ang prioridad mo dito nag-iiba na. Kung dati ang prioridad mo, tatay, nanay, pag kayo may mga jowa, pero nandito pa kayo sa season na to, okay, ang prioridad mo, magulang mo, hindi jowa mo. Nag-birthday si jowa at nag-birthday si nanay, kanino ka a-attend? O, gawa mo ng paraan, hatiin mo. Parehong mahalaga. Pero, based on sa ating tinuturo, pag ganito edad mo, prioridad mo, tatay, nanay mo. Okay? Tatay, nanay. Pero pag nag-asawa ka na, hindi mo na prioridad tatay, nanay mo. Asawa, anak mo na. Nag-iiba-iba kada season, nagpapalit ng prioridad at commitment. Hindi pwedeng guluhin to. Kunyari, may asawa ka na. Prioridad mo pa rin, nanay mo. Pinapatawag ako ni nanay eh. Darling, pasensya ka na kahit birthday mo ha. Si nanay kasi magtatampo. Mama's boy. Di pwede yun. Tapos ka na doon. Pagdating sa edad na to, sa season na to, ang prioridad mo, asawa mo. Okay? Eh si tatay kasi. Magagalit si tatay. Eh ano ka ba? Prep? Tapos ka na doon. Okay? Tapos ka na doon. So 31 to 50, ang concentration mo, priority mo, husband or wife, yung asawa mo, mga anak mo. Ngayon, yung extended family mo, parents and in-laws, nandun doon pero hindi sila yung una. Okay? So every season of life, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo yung papel mong dapat gampanan. Dahil pag dito nalito ka, lahat na lang magiging problema mo. Sino maunahin ko? Eh pati yun, di mo alam? Hello? Mga youth, mapalad kayo, nasa baba-baba pa kayo. Makukumpleto nyo pa to. Okay? And then, Bible study, ito pa rin yung close friend mo, it will never change. Dapat dito kayo nagpo-focus. And then, yung workmates mo, casual friends pa rin sila. Diyan pa rin yung John 8:47 natin i-share. Then, season 5. 51 to 60 years old, relationship that we need to develop, God, family, wife, husband, and children. Ang extended family mo ngayon, may mga daughter-in-laws ka na, son-in-law, may mga apo ka na. Ngayon, ang priority mo pa rin, husband, wife. Ang nakakalungkot sa kapanahonan natin, nagtrabaho ka para sa anak mo, and then nung yung mga anak mo nagkaanak na, nagtatrabaho ka naman ngayon para sa apo. Hindi mo trabaho. Ngayon, kung sakaling gusto mong kabigin lahat, kailangan mayaman na mayaman ka. Bubuhayin mo asawa mo, bubuhayin mo anak mo, tuition fee, lahat. And then, magulang mo pa. Tutulungan mo, hindi mo samang tumulong sa magulang, batas na rin ng Pilipinas yan ngayon. Pero what if hindi mo kayang pagsabayin lahat? And then may apo ka pa. Apostolic ministry. May apo.
mga nakakausap ako ngayon, kasi yung apo ko kailangan ko pang magtrabaho. Ilang taon ka na? 60. Bakit ikaw nagtatrabaho sa apo mo, hindi yung anak mo? Dapat yung anak ang yung magulang nagtatrabaho sa anak. Hindi yung lolo at lola. Hello? Ganun pala, hindi na kami tutulog. Hindi ko sinabi yun. Baka pahamak ako rito. Pwede yung gawin. Pwedeng gawin, pero hindi yun obligasyon. Hindi yun base sa ating tinuturo dito. Ang mga magulang ay dapat mag-ipon para sa mga anak. Ang mga anak, sabi, hindi raw dapat mag-ipon. Kaya lang, itong totoo dyan. Pag ang magulang mo matatanda na, saan yan kukuha ng support? Lalo kung wala insurance yung mga yan, walang health card. At batas ng Pilipinas, ang sino mang kamag-anak na naghihirap, ang kamag-anak ngayon na may kakayanan ay may, lalo kapatid, magulang, anak ang pinag-uusapan, may batas tayo eh. May batas na yon. Kaya lang, kung gagawin sana natin ganito, ikaw magulang nagsikap ka, tinulungan mo yung mga anak mo, na umayos ang buhay. Yung anak mo nagsikap para yung anak niya. Tapos ikaw naman nagsikap na insurance ka, hindi ka tatanda na walang pera. Masaya ang mundo. Masaya ang buhay kung lahat nagsisikap at may plano at sumasabay sa seasons of life. Kaya lang iba, asa sa iba eh. Kaya yung mga lolo, huwag nyo na pahirapan masyado buhay nyo, ha? Tapos na kayo. Konting ano lang, wag yung bubuhayin niyo yung anak niyo, bubuhayin niyo pa yung apo niyo. Sobra na yun. Sobra na yun, sir. Kailangan medyo pahinga muna kayo. Alalay na lang. Kung makakatulong kayo sa apo niyo, tulungan niyo. Pero hindi niyo obligasyon na buhayin sila. Kaya lang, kung nandyan na tayo nakarating at mali na yung kinalalagyan, mahirap na ayusin. Kaya mas maganda, kung bata pa kayo, sumunod tayo sa tama. Okay, so by this time, 60 years old, dapat may care group ka na. Lastly, tapusin ko lang to, next week tutuloy natin. 61 up, God pa rin. Tandaan nyo, sa dulo ng buhay natin, si God lang ang hindi tayo iiwan. Isa sa inyo mamamatay, isa may iwan. Yung mga anak mo, nag-asawa na, yung mga apo mo, malalayo na, lalo ka sa Amerika na yan, sa ibang bansa na yan. So darating ang punto, sa dulo ng buhay mo, ikaw at si God na lang ang may iwan. Kaya kung hindi mo dinevelop ang relationship mo kay God, pagdating sa dulo, kayo rin lang ang magtatagpo. Gawin mo na ngayon, ang relationship ay i-develop mo. Ang mga anak nyo, magkakanya-kanyang buhay. So, ito po yung summary. Then, continuation tayo next week. Huwag kayo mag-absent. Childhood season, God, family, parents, siblings, playmates, schoolmates, and friends. 12 to 21, ganun pa rin, halos walang nagbago. Pero, hindi na play ang prioridad dito, yung play na sa dulo na. Schoolmates, casual friends, tapos 22, 30, God, family, parents, sibling, care group, close friends mo, may boyfriend na, may girlfriend na, workmates, ang casual friend, 31 to 50, may asawa na, ang prioridad mo, asawa mo, anak mo, extended families mo, kung may kakayanan ka, go for it, tumulong ka, kaya mas maganda mayaman lahat tayo para malawak yung natutulungan natin. Care group, close friends mo, workmates mo, casual lang din yan. And then, 51 to 60, relationship that we need to develop pa rin, wife, husband, children, son, daughter-in-laws, grandchildren, kailangan ang close friend mo, care group mo, dapat solid na kayo nito. Kasi ito yung mga panahon na wala ka nang makausap, wala ka nang matakbuhan, sila na lang. Okay? Bagamat minsan-minsan lang kayo magkikita. Sa 61, going up na, ito na. Ito yung last season. At the end of the story, sigat na lang at ikaw na lang may iwan. You must be ready for this dahil ito ang tunay na nangyayari sa buhay ng tao. May nawawala, may naiiwan. Una-una lang yan, pero sa dulo si Lord, hindi tayo iiwan. Amen? Kaya develop your relationship with God. Tayo. Palakpakan natin si Lord.
Okay, before we close, sino po yung mga ngayon lang naka-attend dito? Taas ang kamay, pakiwagayway ang inyong kamay. Ayan. So, before we close, before we end, pagpe-pray ko po kayo, babalang po kayo dito. Punta kayo dito sa harapan. Kung may mga gamit kayo, may mga bag, o kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan po sila. Punta kayo dito sa harap. Ito po ay continuation natin next week. Marami po tayong matututunan dito, kaya huwag kayong mag-absent. Okay? Serye po ito. Pag nagtuturo po tayo dito, laging series, serye. Juhia serye ang tawag natin, kaya abangan ang susunod na kabanata. So lapit po kayo dito, harap kayo sa akin. We're going to pray. Ayan, welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Bagamat yung Juhia na yan, hindi yan ang importante. Pangalan lang yan for the sake na nakarehistro tayo sa SEC. Ang mahalaga po dito, ano yung tinuturo namin? Ang tinuturo po namin dito, Bible lang, Jesus lang. Okay? Na wala pong ibang Savior, walang ibang tagapagligtas tayo, kundi ang Panginoong Hesukristo. Na siyang nagsabing, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama sa langit kung hindi sa Kanya dadaan. At sabi din sa Gawa 4:12, walang pangalang binigay sa silong ng langit para ang tao maligtas kundi pangalang Jesus. So yun lang po yung tinuturo namin. At pangalawa, lahat ng maririnig nyo dito, merong basihan na galing ito sa Biblia. Pag wala sa Bible, huwag nyong tanggapin. Dahil ang salita lang ng Diyos ang tama. Ang salita ng tao pwedeng magkamali, kahit sino pa sila. So dito, salita ng Diyos, si Jesus, yun po yung ating tinuturo. At sa ating tema ngayong buwan na to, mahirap po mabuhay sa mundong ito kung walang guide. Lahat tayo first timer. First time lang tayong mag-isang taon. First time lang tayong mag 12 years old. First time lang tayong mag 21 years old. Wala pong nag 21 years old ng 2 ulit. Siguro ako, 3 ulit ako sa 3rd year high school. Pero sa edad ko, 1 beses lang ako dumaan. So wala pong second timer sa atin. Dahil ang buhay na to na tinatawag nating journey of life, mahirap, di natin alam kung anong mangyayari, kailangan natin ng guide. Ang guide po natin, walang iba kundi si Lord. Siya ang nakakaalam ng bukas. From the beginning to end, alam niya kung ano yung pwede nating daanan sa buhay na to. So kailangan natin siya sa buhay natin para meron tayong tour guide sa journey of life. So, gusto niyo po ba yun? Tapos ang tour guide natin, si Jesus pa, no? So let's bow our head, let's close our eyes. Taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos, tayo po'y mananalangin. Hihingi tayo ng gabay sa Kanya sa buhay na ito, na napakahirap kung wala siya. Pero kung andyan ang Diyos, andyan si Jesus. Kahit mahirap, kakayanin natin. Kahit mahirap, mararanasan natin yung tagumpay. Manalangin po tayo, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako'y isang makasalanan, at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin ang aking buhay. ang aking buhay. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Panginoon, Sa oras pong ito, Panginoon, binubuksan ko sa iyo ang aking puso, binubuksan ko sa iyo ang aking buhay. ang aking buhay. Pumasok ka Pumasok ka sa aking puso. sa aking puso. Pangunahan mo ako Pangunahan mo ako sa buhay na to, sa buhay na ito, sa biyahe ng buhay ko, sa biyahe ng buhay ko. nang sa ganon, Sa ganun, sa bawat season, sa bawat season, hindi ako magkamali. hindi ako magkamali. Tulungan mo ako, Panginoon, Tulungan mo ako, Panginoon, gabayan gabayan at samahan. at samahan. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay.
Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan as they begin their journey with you. Nasaang season man sila ngayon, hindi man sila nakapagsimula ng season na kasama ka, but still, Lord, in every seasons of our lives na dumating ka, you can redeem. You can redeem our time. You can redeem that season. Kaya I pray, Lord, beginning today, sa lahat na nandirito ngayon mula dito sa harapan hanggang sa taas, I pray that we will experience the seasons of our lives kung saan kami naroroon ngayon na kasama ka. Kung ano yung natutunan namin, Panginoon, na dapat pala pinaghahandaan, pinagpaplanuhan ang bawat season. Meron kaming mga tangible na mga plans. Hayaan mo, Lord, beginning today, gawin po namin yung tama. Para yung mga darating na season, hindi kami natataranta, hindi kami nagugulat kung ano yung mga nangyayari, hindi kami bahala na lang. Lord, we expect na merong magaganap ayon sa plano na binigay mo sa amin. At Lord, sabi mo nga sa Proverbs, the plan of the diligent leads to prosperity. Lahat kami gusto naming mag-prosper. Lahat kami gusto maging matagumpay. Lahat kami gustong umunlad. Ang pagpaplano sa bawat area at bawat aspeto, yugto ng buhay namin, ito'y magtutulak sa tagumpay na yan. Kung lahat merong mga blueprint, lalo ang buhay namin. Kaya tulungan mo kami sa buong linggong ito, maranasan namin ang tagumpay mo, pagpapala mo sa bawat aspeto ng aming buhay. We speak your blessing for the whole week. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, God bless you po. Wag muna.